Pumasok sa estado ng alerto ang Iran dahil nagsimulang kumilos ang Saudi Arabia at United Arab Emirates sa parehong direksyon laban sa network ng mga banta na ikinalat ng Tehran sa Golpo sa loob ng maraming taon. Ngayong Miyerkules, ika-20 ng Mayo, 2026 nagsawa ng mga Arabo sa panonood ng mga milisya, drone, misil at regional na pananakot na ginagamit bilang kasangkapan ng presyon. Ang pagkakaisa ng dalawang makapangyarihang ito ay hindi para sa mamamayang Iranian, kundi laban sa makina ng rehimen. Ang mga armadong grupong gumagawa ng maruruming gawain, rutang pananakot sa kapitbahay at estratehiyang atake sa dilim na itinatanggi ang pananagutan. Layunin ng Iran na hatiin ang Golpo, takutin bawat bansa at panatiling nga ipit ang mga kalaban. Ngayon, makikita mo ang Saudi Arabia at United Arab Emirates na nangunguna sa isang tugon na pwedeng sumakal sa kapangyarihan nito sa reyon mula sa loob. Ano ang mangyayari sa Tehran kung magsanib puwersa ang malalaking karibal nito para wakasan ang network nito ng pananakot? Ikwento ko sa'yo. Pero ngayon, gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed, real-time na impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo na. Sa kredibilidad, Milson Alves, natatakot ang Iran dahil sinisira ng pagkakaisa ng Riyadh at Abu Dhabi ang mahalagang bahagi ng panlabas na pulisya nito. Palaging ginagamit ng Tehran ang hidwaan sa pagitan ng mga monarkiya sa Golpo. Kapag may alitan sa impluensya, pagkakaibang diplomatiko o magkaibang kalkulasyon sa ekonomiya, nakakahanap ng puwang ang rehimen ng Iran para umabante. Ngayon, nagbabago na ang pananaw. Hindi kailangang magkasundo sa lahat ang UAE at Saudi Arabia para makita ang parehong panganib. Naging usaping panseguridad na pare-pareho nilang hinaharap ang mga drone, misil, milisya at banta ng nuklear. At kapag nagkaisang dalawang bansang ito, hindi na basta reklamo lang ang hinaharap ng Iran, kundi isang blok na kayang pigilan ang mga galamay nito sa reyon. Ang Konseho ng Kooperasyon sa Golpo ay formal nang inilagay sa kasulatan ng ideyang ito nang ipahayag na ang seguridad ng mga bansa sa blok ay hindi mapaghihiwalay at ang pag-atake sa isa ay itinuturing na pag-atake sa lahat. Mabigat ang ganitong pananalita dahil nagbubukas ito ng kolektibong tugon. Hindi na lang Iran ang sumusubok sa Abu Dhabi, Riyadh o Manama. Ito ay ang Iran na kinakaharap ng isang grupo na may pinagsamang lakas sa ekonomiya, mga rutang enerhiya, mga estratehikong base at direktang akses sa Estados Unidos at Europa. Ang pambihirang pahayag ng blok ay kinondena ang mga pag-atake ng Iran gamit ang mga misil at drone laban sa mga miyembro ng Gulpo at pinagtibay ang karapatang ipagtanggol ang sarili ng mga bansang naapektuhan. Sinusubukan ng Iran na magkunwaring matatag dahil alam nitong ang pag-atras ng hayagan ay nangangahulugan ng pag-amin ng kahinaan. Alam na rin ng rehimen na nabisto ng dati nitong taktika. Dati, maaari nitong ituro ang mga kaalyado at sabihing walang direktang kontrol. Ngayon, bawat kilos ng mga grupong ito ay lalo lang nagpapalakas sa paratang na pinapatakbo ng Tehran, ang isang network ng panggigipit sa reyon. May sariling bigat ang Saudi Arabia sa laban na ito. May impluwensyang panrelihiyon, kakayahang pinansyal, lakas sa enerhiya at sentrong papel sa negosasyon sa Washington ng Riyadh na alam ng Iran. Dahil dito, ang Saudi Arabia na kaalyado ng United Arab Emirates ay hindi lang basta isa pang boses ng pagkondena. Ito ay puwersang kayang magtulak ng mga parusa, magpatibay ng depensang pangimpapawid, magpresyon sa karatig gobyerno at makipag-ugnayan sa mga kaalyadong kanluranin. Muling napabalita ang usapan ukol sa sibil na kooperasyong nuklear sa pagitan ng Estados Unidos at Saudi Arabia. Iniulat ng Reuters na ang kasunduan ay patuloy na pinagdedebatehan at nadudulot ng panawagan para sa garantiya. Nakakabahala ito sa Tehran dahil ipinapakita nitong nais ng Riyadh ang estratehikong teknolohiya habang puno pa rin ng pagdududa ang programa ng Iran. Hindi rin basta-basta umaaksyon ang United Arab Emirates. Nagtayo ang Abu Dhabi ng imahe ng katatagan, teknolohiya, kalakalan at seguridad. Anumang banta sa infrastruktura nila ay nagiging internasyonal na issue. Nais ng Iran maghasik ng takot pero natulungan lang nito ang Abu Dhabi na gawing mas mahigpit ang posisyon. Sila rin ang naglatag ng patibong laban sa sarili nila. Sumali ang European Union at Konseho ng Kooperasyon sa Golpo sa pagpapaiting ng presyon. Sa isang pahayag, tinalakay ng mga ministro mula sa dalawang blok ang pinsalang dulot ng mga pag-atake ng Iran sa mga bansang nasa Golpo. Kasama na ang pag-atake sa infrastrukturang sibilyan, mga pasilidad ng serbisyo at mga residensyal na lugar.
Hiniling din ng teksto ang pagpigil sa programang nuklear ng Iran, mga balistikong missile at mga aktibidad na nagpapagulo sa reyon. Para sa Tehran, masama ito dahil inilalantad nito ang reklamo ng mga Arabo sa mas malawak na usapan at pinapahirap sabihing lokal lang ang sigalot. Sinusubukan na yon ng Saudi Arabia at United Arab Emirates na bawasan ang kalayaan ng Iran sa pagkilos. Kasama dito ang pagbabantay sa ruta ng drone, pagdiin sa mga gobyerno kung saan kumikilos ang mga milisya, pagpapalakas ng depensa sa himpapawid at intelihensya, at pagbuo ng iisang mensahe na ang bagong pag-atake ay magdudulot ng mas malaking gastos sa politika. Hindi kailangang magsimula sa may init na talumpate ang ganitong tugon. Nagsisimula ito sa tahimik na koordinasyon. Nasa sentro rin ang presyon ng Iraq dahil sa mga hinala ng pag-atake at kilos ng mga milisya na dumadaan sa kanilang teritoryo. Para sa Saudi Arabia at UAE, hindi dapat gawing malayang daanan ang Baghdad ng mga grupong nagbabanta sa Golpo. Kung hindi makokontrol ng pamahalaang Iraqi ang mga grupong ito, lalakas ang panawagan ng mundo. Kung kaya nila, kailangan nila itong patunayan. Sa anumang sitwasyon, nawawalan ng ginhawa ang Iran dahil hindi na makakilos ng palihim ang kanilang mga kaalyado at ituturing silang problema sa reyon. Sa pahayag noong Marso ng mga ministrong Arabo at Islamiko, iginiit na itigil ng Iran ang pag-atake, pagbabanta at pagsuporta sa milisya sa mga bansang Arabo. Tinukoy dito ang pagpupondo, pagbibigay ng armas at mga aksyong laban sa interes ng mga bansang ito. Sinisikap ng Iran na gawing lakas ang banta, pero ipinakita ng tugon ng mga Arabo ang limitasyon. Maaring magbanta ng digmaan ng Tehran, gambalain ang mga ruta, gamitin ang mga kaalyado at takutin ang merkado. Ngayon, bawat banta ay tumutulong kina Riyadh at Abu Dhabi na magtaguyod ng mas matatag na tugon. Ang luhika ay bumaliktad laban sa Iran. Habang lalo itong nanggigipit, lalong nagkakaisa ang mga kalaban nito. Mas ginagamit ang mga milisya, kaya lumalakas ang paratang na dapat itong pigilan. Habang binabanggit ang eskalasyon, lalo nitong pinapadali ang paglapit ng Golpo, Estados Unidos at Europa. Ipinakita ng pagpupulong ng mga lider ng Golpo sa Jeddah sa huling bahagi ng Abril ang ganitong direksyon. Tinanggap ni Mohammed bin Salman ang mga lider ng Konseho ng Kooperasyon ng Golpo para talakayin ang isang koordinadong tugon sa mga pag-atake ng Iran na yumanig sa rehiyon mula nang magsimula ang digmaang kinasasangkutan ng Teheran. Ipinapakita nito na ayaw ng Saudi Arabia na basta mag-react sa pinsala. Gusto ng Riyadh na paghanda ng tugon bago ang susunod na pag-atake. At kapag ginagampanan ng Saudi Arabia ang papel na ito kasamang United Arab Emirates, naunawaan ng Iranian na lumiit na ang kanilang puwang para kumilos. Ang susunod ay labanan ng katatagan. Malamang magpapatuloy ang Iran sa pananakot para hindi magmukhang naipit. Dapat palawakin ng Saudi Arabia at UAE ang koordinasyon sa Gulpo, manawagan ng pagkontrol sa mga milisya, palakasin ang depensa at panatilihin ang usapin sa internasyonal na forum. Hindi na kontrolado ng Tehran ang mga pangyayari tulad dati. Bawat banta ay nagbibigay daan sa mga karibal na ipakita na ang problema ay hindi lang pansamantalang krisis, kundi estrukturang pananakot sa reyon. Ang pagkataranta ng Iran ay nagmumula sa pagbabagong ito. Hindi tinatarget ng Arabia Saudita at ng United Arab Emirates ang mamamayang Iranian. Tinatarget nila ang mga armadong sanggay ng rehimen, drone, misil, mga proxy at pangingikil na gamit ng Tehran para maghari sa Golpo. Ako si Milson Alves, International. Layunin kong panatilihin kang laging may sapat na kaalaman sa katotohanan araw-araw. Nasa video description ng mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at sa huli, tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.